Okay, sa maririnig natin dito, um, yung ginawa ng SRB Philippines nung Third National Convention sa San Pablo, maririnig natin sa sinasabi ni Billy, no? Okay, so pakinggan muna natin. So SRB Philippines, alam niyo ba kung anong history ng SRB Philippines? Para sa kaalaman ng buong kapatiran. Nabalitaan niyo ba yan, Utol Ronnie, nung binabanggit nung presidente nila na tinayo yan noong 2016? Brad, nung tinayo nila yan ng 2016 yan, ang lakas ng impact niyan. Ang bigat ng ginawa niyang SRB Philippines. Ginawa nila sa convention. Nung convention, Brad Ronnie, Third National Convention ata yun eh. San Pablo, Third National Convention. Ang interim president, naglatag ng Red Book. Hindi namin alam yung SRB Philippines. Ang alam namin, National Council yung convention na pinuntahan namin. Lahat ng mga naka-attend nito, Brad Ronnie, alam lahat ang katotohanan nito. Ang katotohanan, Brad Ronnie, hindi maitatago. Dahil buhay na mga saksi yung mga umattend ng convention. Ang SRB Philippines, headed ng interim president ng National Council, naglatag ng Red Book, pinapirma lahat ng attendees na hindi sinasabi kung ano yung membership logbook na yun. Sinunog nila lahat ng mga umattend ng convention na yun. Hindi nila sinabihan kung para saan. Siyempre yung mga brad natin, pipirma yun. Membership, ano yun, membership logbook yun. Yun nga, nakakala nila ng National Council. Kaya nung magkabukuhan na, Utol, nagkabukuhan na. Doon mismo sa plenaryo. Kinwestiyon namin yung logbook na pula na yun. Kasi walang itini-turn over na membership logbook sa National Council na interim. Kasi interim lang yun eh. So hindi nila pag na National Council yung membership logbook na yun. So naging question sa amin kung ano yung membership logbook na pinapipirma. Nung kinwestiyon na nga namin, we found out na yung mga brad ginawa nilang mga bopol, ginawa nilang mga enghot, pinapirma nila sa logbook ng hindi National Council ng SRB Philippines pala. Yan yung unang strike ng SRB Philippines. Ewan ko, tol, kung katanggap-tanggap sa iyo, Brad Ronnie, ikaw, apirmahin kita doon sa logbook na yun na ang pinuntahan mo National Council. Yung pala yung logbook na pinipirma mo, hindi sa National Council. Ano mararamdaman mo, Utol? Siyempre, parang naisana ko. Di ba, sa salita natin? Parang gano'n. Di ba, parang nagalit talaga mga brad. Nagalit talaga. Ngayon, Brad, sa pangyayari na yon, tama naman si Brad Norman Lasarte. Maganda ang intention nila. Sana. Pero doon sa mga nangyari na dalawang magkasunod na yan, yung ginawa nila sa convention, na ginawa nila mga katatawanan yung mga brad na nandun. Number 1 yun. Number 2, eto, nagsalita yung cartoon character na kung ano-ano mga salita. Brad, kung hindi ka sanay magbigay ng 20 pesos o sinasabi mong masigit pa sa 20 pesos ang binigay mo, mas maganda pa ako siguro kung hindi ka nagbigay eh. Para wala ka nasasabing ganito. Yung bang liit ng pera na yon, gusto mo pang ipasok sa... Maganda yung gusto nyo eh. Yung, di ba sinasabi nyo, yung ano ba yun? Kumuha ng auditor doon sa pa 20 pesos. Sana bago nyo sinabi na kumuha ng auditor. Independent auditing firm. Kunin. Sana Utol, pina-audit niya yung ka-chapter niya na nangolekta ng pera. Doon, pumila sa politiko para sa SRB. O sige, hindi ko alam kung para sa SRB yun. Pero yun ang dinala niya ron eh. Yung ka-chapter din nilang isa. Ba't di niya pa-audit yun? Diba? Alam mo mga brad, masyadong masakit yung mga pananalita nila. Yung mga pananalita nila na may ninakaw na pera, may kesyong ganyan. Tol, Brad Ronnie, dederechoin ko. Sa termino ko lang ang sasagutin ko. Kasi termino ko yun eh. Okay. Pera ni Brad Kokoy.
pera ko at pera ng mga brad na magkakasama kami. Okay. So, narinig natin ano, so nagkaroon ng parang naisahan ng SRB Philippines ang National Council nung Third National Convention na ginanap sa San Pablo. Pinapirma sila sa isang logbook na kulay pula, knowing that the logbook was supposed to be a logbook from the National Council. Pero hindi. Ang logbook na iyon pala ay parang registration ng bagong registered na SRB Philippines Incorporated. So yung mga kapatid natin ng mga umattend ay walang kaalam-alam sa kanilang pinipirmahan dahil nagtiwala sila eh. So ayun, ngayon sinasabi ni Brad Billy na itong Philippines ay may mga strike na. Dalawang strike. Yung isang strike hindi pa natin puputulin ko kasi muna rito. So tapos meron pang sunbatan sa 20 pesos. Gusto pang ipa-audit yung mga 20 pesos na bigayan or donasyon. So natatawa si Billy na bakit sa liit na halaga parang hinayang na hinayang yung sinasabi niyang cartoon character. Ewan ko kung sino ba yon na nagbigay ng 20. Okay. So dito muna natin tatapusin itong video. Paalam po.